Hello po, good afternoon. Ako po si Sheila Rivero, estudyante po ng LPU Batangas. Ngayon po ay magtuturo ako ng health teaching about breastfeeding sa aking kapatid. So po, okay, tuturuan ko na po siya kung paano ang tamang pag-breastfeeding. Tapos, although na 5 months na si baby niya, eh, kailangan ko pa rin siyang turuan kasi may asawa siya. Baka sa next na panganak niya, at least alam niya na. Okay. Hello, kumusta naman pagpapadidi kay baby? Yun, medyo mahirap. Mahirapan ka years nung una? Oo. Mahirap ng una. Kasi nga, hindi ako marunong. First time ko kasi. Kaya yun. Kasi tuturo ko rin kung ano yung benepisyo para kay mother at saka kay baby. Ang unang benepisyo para kay mother ay pagkatapos mong panganak, tapos kung magbe-breastfeeding ka kay baby, bumabalik sa normal yung mattress mo. Palaging papadedi kay baby. Tapos makaiwas din ito sa sakit sa ovaryo, tapos sakit diabetes, kung palaging nagpapasuso kay baby. Tapos isa pong benepisyo para sa'yo, makakatipid kayo ng asawa mo sa gastos. Kasi hindi na kayo bibili ng formula milk, at saka yung gatas mo ay libre lang. Tapos, ang mga benepisyo para naman kay baby ay ayon sa pag-aaral, nagpapalakas daw ng IQ ang pag-breastfeed, ang pure breastfeeding sa kanya. Tapos, nakaiwas ito ng lalo obese, pag tumaba si baby, yung tumaba, sobrang taba, nakakaiwas ito yung breastfeeding. Tapos ang pabalakas ng immune system, nakakaiwas ng infection sa tenga, sa sakit sa respiratory, yun, ganun. Ganyan yung mga benepisyo kay baby. Kaya dapat pure breastfeeding ka talaga. Mula 0 up to 6 months. Kung mayroon ka pang gatas, kung kaya hanggang up to 2 years, mas magiging, mas maganda. Tapos, ituturo ko sa iyo kung paano yung tamang pagpapasuso. Una, maglinis ka muna ng dede mo, hugasan mo lang. Or maligo ka muna bago ka magpapasuso kay baby. Para at least malinis yung dididian ni baby. Tapos ang tamang position ng papasuso kay baby, for example, ito si baby natin. Ay, ito si baby. Tapos dapat comfortable yung position mo, nakaupo kang ganito. Tapos pwede ka na maglapat ng unan kung hindi ka masyadong comfortable na nakaganyan. Pwede ka maglagay ng unan. Tapos, ito si baby, dapat nakabuka masyado yung bibig ni baby. Tapos nasakop niya lahat yung areola mo. Tapos, nakaganito yung position ni baby, kahit nakaganyan kamay ka lang, tapos nakahawak ka sa ganito, sa didi mo. Pag walang lumalabas na gatas, pwede mo siyang pigain. Ganyan. Tapos dapat hindi mo masyadong maramdaman na masakit. Kasi i-reposition mo na lang si baby kasi hindi tama yung position ni baby or ang tamang pagsak ni baby pag may naramdaman kang sakit. Tsaka kung may tunog yung pagsak ni baby, iulitin mo din. Dapat malaki talaga yung pagbuka ni baby, yung parang nakahiyab siya. Yan, ganun. Tapos, nasakot niya lahat yung areola mo. Tsaka walang sak na, yung narinig ka talaga na na may tunog. Oo, na may gano'n na hindi yung tama, wala siyang mamumuha na milk. Yan dapat. Yun, yung mga dapat mong gawin or sa next baby mo, at least, alam mo na. Tapos, yun lahat. Tapos, kung may tanong ka na lang. Tuwing kailan ako magpapadede pala? Every 2 hours. Every 2 hours dapat nagpapandede ka. Tapos gigisingin mo din si baby. Baka ma-hypoglyce si baby. Ganun baby. Kung kahit natutulog, gisingin mo na lang si baby. Pag yung kung kailan nag-iiyak si baby, ganun ka lang magpadede. Hindi dapat ganun. 2 to 3 hours? Oo, 2 to 3 hours dapat. Kaya tulog siya, gigisingin mo na lang kasi baka gutom na pala yung baby mo.